Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin nating pag-usapan ng tungkol dito sa bagong magiging kalaban or katapatan po na programa ng Itbulaga at ng It Showtime. Walang iba kundi po ang Willionario na pinangungunahan ngayon ni Mr. Willie Revillame. Sabi nga dito, uminit lalo ang tanghalian ng mga Pilipino. Hindi lang 2 kundi 3 na ang pagpipilian ng bayan sa bakbakang pang-noontime. Sa pagpasok ng Willionario sa 12 noon, mas naging exciting ang labanan para sa online views at puso ng mga manonood. Narito ang mga pambato natin tuwing alas 12. Itbulaga ang legit dabarkad sina TBJ na hindi matitinag ang tradisyon, tuwa at saya sa mahabang panahon. 1,000 1 tuwa now on its 47 year. It's showtime para sa laging trending na energy, tawanan at pakukulit na mga segments para sa madlang people. At ang Willionario, ang newest player sa laro, hatid ni Kuya Will ang saya ng digital gaming at pagkakataong manalo ng milyones sa isang pindot lang. Take note, ang Itbulaga at Willionario ay parehas programa ng TV5 Network Inc. at Signal TV5 Inc. ni MVP. Ang EV ng TBJ ay napapanood sa TV5 RPTV, habang ang Willionario naman ay mapapanood sa Will TV, Signal TV at Satellite Channel 10, Willionario social media accounts at sa kanilang website na willionario.com. Sa gitna ng 3-way noontime battle na ito, ang tunay na panalo ay ang mga Pilipino dahil mas marami ng pagpipilian para sa libangan at papremyo. Kapatid at kapulso, saan kayo ngayon tututok tuwing tanghali? Siyempre, dito po tayo sa Itbulaga mga kadabarkads. Pero kung gusto niyo po ay sa Willionario, pwede rin. Kayo po ang masusunod niyan. Kaya paniguradong mas titindi po ang bakbakan sa noontime. Samantalang pag-usapan naman natin ang naging guesting nitong si Karen Aistrap. Dito po yan sa Good Morning Kapatid kanina. Grabe mga kadabarkads. Tuwang-tuwa po sa kanya yung mga host doon, and meron pa nga po siyang kamukha doon mga kadabarkads. So nag-promote po siya doon mga kadabarkads ng kanyang single na Tibok Heto na ba yun? Na kung saan talaga naman pong mainit na sinuportahan at inabangan dito po sa Good Morning Kapatid. Kaya sana po ay supportahan natin ito bilang Dabarkads. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kadabarkads ang tungkol dito sa dapat nating abangan mamaya. Para po yan kay Jerome Cyrus Ibardome mga kadabarkads. So maririnig naman natin ang kanta ni Jerome dito po sa RJ Bistro. Guest po siya ngayong araw January 27. Kasama po si Jazara, si Franz, and syempre si Kuya Nas. Kaya ang tanong nga po mga kadabarkads netong si Andrea, girlfriend po ni Jerome, ano daw yung gusto niyong marinig na kanta mula kay Jerome Ibardome. So eto po mga kadabarkads yung mga komento ng mga Jeromantics, and talaga namang nag-uunahan po silang makapag-request kay Jerome Ibardome. At sa mga nagtatanong naman kung bakit wala pa rin siyang schedule sa Itbulaga, narito po ang sinabi ni Marta Andrea. We understand your feelings, emotions, frustrations, and disappointments. Hindi man po kami makapagbigay ng enough reason for you, and ang magagawa lang po namin ay damayan kayo. Let's not bash TVJ and the admins. We don't have to point fingers. Ang magagawa lang po natin ay mag-wait patiently dahil ang lahat ay according sa plano ng Lord. We thank you for your support and love kay Jerome. Matulog tayong lahat ng may kalmadong puso. May tiwala tayo sa Lord and sa TBJ. So yes, napakabait po talaga ni Marta Andrea mga kadabarkads. Kaya maging si Marta mga kadabarkads, sana mahalin din po natin siya at wag natin siyang i-bash, okay? Samantalang next topic naman, pag-usapan natin mga kadabarkads ang tungkol naman dito sa mga singing queens natin. Ano nga ba talaga ang mangyayari sa kanila? So ayun muna dito sa post ng isang dabarkads, ang Itbulaga ay 2 araw ng pre-recorded mula Monday, January 26 at ngayong araw, January 27. Kung saan meron pang therapy at close open at napapanood ang singing queens. Ano kaya daw ang matutunghayan natin sa live show ng Itbulaga?
sa darating na Wednesday, January 28, so bukas. Posibleng mabash ng di hamak ang TVJ Production at Itbulaga kung sakaling hindi mapapanood ang Singing Queens sa live show ng Itbulaga sa Wednesday, January 28. Mga individual at mga fans ng Singing Queens ang kukuyog sa TVJ at Itbulaga kung tuluyan ang hindi mapapanood ang Singing Queens sa Wednesday, January 28. So bukas yon mga Kadaber Cats. So sabi ko nga po sa inyo mga Kadaber Cats, ng mga Singing Queens natin ay parte pa din po ng programa na Itbulaga. Ayon nga dito sa bago nating napag-alaman, as of early 2026, there has been public discussion regarding their visibility compared to other production groups like the Clones. However, they remain part of the show official roster, appearing in major production numbers and segments. So, ayun po mga Kadaber Cats, remain part of the show pa rin ng mga Singing Queens. And also mga Kadaber Cats, short-term agreement lamang po ang meron sa mga Singing Queens natin. Sabi ko nga po, nasa TVJ Production pa din po ang desisyon kung idadagdagan po nila ito ng kontrata, kung i-absorb nila ito or gagawin na po nila itong regular sa naturang programa. Kasi until now, under observation pa rin po ang mga Singing Queens natin. Pero wag kayong mag-alala, sa mga nag-aalala po dyan, hindi po inalis, hindi po tinanggal ang mga Singing Queens. Gagawan po sila ng panibagong segment dito po sa Itbulaga mga Kadaber Cats. Kasi ayaw naman po ng Itbulaga na nananawa tayo sa isang segment lang. Gusto po nila laging fresh, 'di ba? And makabuluhan po yung ating pinapanood sa kanilang mga programa. Kaya patiently waiting lang tayo, okay? Huwag nating i-bash ang TVJ Production or ang Itbulaga. Kasi lagi pong tayong iniisip niyan. Lagi din naman silang nakikinig sa atin kung anong gusto natin. Binibigay po nila, hindi po ba? And kung sakali man po na mapalitan ng mga Singing Queens sa Itbulaga, pwede rin naman natin silang suportahan, 'di ba? Sa kanilang mga outside projects sa Itbulaga, hindi po ba? Pero hindi mangyayari ng ura-urada. Aalisin niya ng Itbulaga kasi alam ng Itbulaga na minahal natin ng todo ang mga Singing Queens. Ganun din po ang mga clones natin. Parte na po yan ng Itbulaga. And kahit wala naman po sa Itbulaga mga Kadaber Cats ang SQ, meron po silang outside project or endorsement sa Itbulaga, no? Outside endorsement. Katulad po ni Jendrelo na kung saan pumirma nga po ng kontrata dito po yan sa Ortiz bilang ambassadress. Sabi nga dito, members have also signed individual commercial contracts. For example, member Jendrelon signed as a brand ambassadress for Ortiz Skin Clinic in 2024. And hindi lang ata si Jin ang pumirma po ng kontrata doon mga Kadaber Cats, maging yung iba pang mga Singing Queens natin. So yun palang blessings na yun dahil po yun sa nakilala sila sa Itbulaga. So kung ano man po ang magiging desisyon ng TVJ Production kung gagawin silang regular sa programa, wait natin yan mga Kadaber Cats kasi sila lamang po ang makakapagsabi ng tunay na status ng naturang mga Singing Queens dito po sa programang Itbulaga. So paano mga Kadaber Cats, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.